Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Malacanang kinumpirma ang tuloy-tuloy ng pagbabalik sa bansa ng Pinay convict na si Mary Jane Veloso bukas. Island Cove na sinasabing Pogo Hub sa Kawit, Cavite, ininspeksyon ng mga otoridad. Posibleng lahar flow sa Bulkang Canlaon, mahigpit na tinututukan. Lahat ng residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, pinalikas na. PhilHealth, tiniyak namang hindi maapektuhan ng kinaltas na budget ang kanilang benefit package. 284 billion pesos na budget sa susunod na taon, inaprobahan ng PhilHealth Board. At record high na buffer stock ng bigas na itala ng Agriculture Department. DA, babawi sa susunod na taon para muling iangat ang agrikultura. Una sa ating mga balita, kinumpirma po ng Malacanang na tuloy na ang pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso matapos ang mahigit 10 taong pagkakapiit sa Indonesia. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang pahayag kasabay ang pasalamat sa Indonesian government. Ayon sa kalihim, bunga ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapauwi si Veloso sa pamagitan ng maayos na diskusyon sa pagitan ng dalawang bansa at pagtataguyod ng diplomasya. Iginiit naman ng gobyerno na tungkulin nito na igalang ang mga kondisyon ng Indonesia para sa paglipat ni Veloso sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Gayunman, ikinalulugod ng Administrasyong Marcos ang napipintong pagbabalik ni Mary Jane sa kanyang sariling bayan at pamilya na matagal niyang hindi nakasama. Ayon sa impormasyon ng Philippine Foreign Affairs Department, nakatakdang dumating si Mary Jane sa bansa bukas ng alas 6 ng umaga. Mag-aalauna ng madaling araw mamayang oras ang kanyang alis sa Jakarta. Sa layuning mailapit pa ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga overseas Filipino workers, bubuksan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Pilipinas One-Stop Shop Action Center para sa mga OFW sa Makati City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Foreign Affairs o Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda na abot kamay na ng mga OFW at kanilang pamilya ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Tiwala rin ng kalihim na mas marami tayong mga kababayan ang masiservisyohan nito sa southern part ng Metro Manila. Hindi lang kasi overseas employment ang maaaring ma-avail ng ating mga kababayan, kundi livelihood opportunities at mga negosyo. Lubos naman ang kasiyahan ng DMW sa napipintong pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa bansa bukas ng umaga. Ayon kay Secretary Cacda, tinitiyak nila na mabibigyan ng tulong si Veloso pagbalik sa Pilipinas. Gayunman, ipaubaya muna nila sa DOJ at DFA ang arrival arraignment ni Mary Jane Veloso. Una-una, laking pasalamat natin kay Pangulo at sa ganap na suporta ng ating First Lady dito sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas One-Stop Shop Action Center sa Makati dahil ito ay pagbibigay na naman sa ilalim ng bagong Pilipinas ng pagkakataon na makapagsilbi lalong mapapalapit natin ang ating mga programa at serbisyo sa taong bayan, lalo na sa OFW at sa OFW family. So tayo naman ay nagagalak, ganap ang ating pagkatuwa. Mula pa nung inanunsyo ng ating Pangulo ang pagkakaroon ng arrangement with the Indonesian government na siya ay makauwi, si Mary Jane. Tayo naman sa DMW side, inatasan na pangalagaan yung pamilya at yung dalawang anak
ni Mary Jane. Meron pa siyang isang minor de edad na anak. At yung pamilya, si Nanay Celia, Tatay Cesar, kaya nagtungo naman tayo dun sa kanilang tirahan. Maybe mga 3 linggo na siguro. Ipinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inalis na budget ng Department of Education na nakalaan sa computerization program. Mula sa 748.65 billion pesos, ibinaba sa 737 billion pesos ang napagkasunduan ng komite. Bahagi ng binasurang pondo ay nakalaan sa pagbili ng libreng gadget, computer equipments at digital training tool ang mga guro at mag-aaral. Una nang pinalagan ng DepEd ang halos 12 bilyong pisong kaltas sa pondo ng ahensya. Still looking into it. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Sa punto naman po ito, makakausap natin ang ina ni Mary Jane Veloso na si Celia Veloso. Kaugnay po yan ang nalalapit na pag-uwi ng kanyang anak na si Mary Jane. Magandang tanghali po, Nanay Celia. Si Princess po ito, kasama ko si Alan Francisco ng Balitang Pambansa. Magandang tanghali din po. Ayan, Nay Celia, kamusta po ang ginagawa ninyong paghahanda sa nalalapit na pagbabalik bansa ni Mary Jane? Magkikita-kita po ba kayo pagdating niya agad bukas dito sa bansa? Opo, masayang-masaya po kami. Pinaghahandaan po namin talaga yung pagsalubong sa kanya. Baga doon na po kami sa airport matulog kaya hintay sa kanya. Sabik na po kami kasi. Ayan, Nay, nabanggit niyo sabik na sabik at excited na nga po kayong makita si Mary Jane. Ano-ano na po ba yung mga huling na ikwento sa inyo ni Mary Jane bago siya lumipad pabalik dito sa Pilipinas? Ala pa siya na ikukwento. Nung po November 19, tumawag siya para ibalita lang na tuloy na po yung pagbisita namin sa Indonesia sa 15 to 19 ng December. Yun lang po ang napag-usapan namin noon. Hindi pa po niya alam noon na makakauwi siya at hindi ko rin po alam. Nay, may mga nanawagan na bigyan ng pardon nito nga si Mary Jane. Ano po ang reaksyon niyo dito sa tuluyang o panawagan sa tuluyang pagpapalaya na para sa inyong anak? Masaya-masaya po kami. Sana nga po yung po mga panawagan namin at saka yung hiling po namin sa ating Pangulo na sana pagdating ni Mary Jane dito sa Pilipinas, ibigyan na po niya yung clemency para po makasama naman namin si Mary Jane. Halos 15 taon po namin hindi nakasama si Mary Jane. Sana ipagkalob na po niya ngayon. Ibigyan na po niya regalo at pamasko sa aming pamilya. Nay Celia, si Alan po ito, no, kasama nyo ngayon ang mister nyo, si Tatay Cesar. Kumustahin natin yung kanyang nararamdaman ngayon na masasabi natin ilang tulog na lang at makikita ninyo ang inyong anak na si Mary Jane. Tay, anong reaksyon nyo? Opo. Ay, masayang-masaya po. Makita na namin ang aming anak na para yakapin, halikan. Talagang sabik na kami. Masayang-masaya po kami na makakauwi na ang aking anak. Tay, kumusta yung tulong so far na ibinibigay ng gobyerno? May mga nababanggit ba sa inyo yung mga kasama ni Mary Jane sa embassy sa Indonesia? Ay, ala pa kaming nababalitaan kung kailan siya uwi. Kaya lang napapanood po namin sa balita na uuwi na raw ang aking anak sa Merkulis. Migrante lang naman. Migrante lang po. Wala pong pinapaabot sa amin, nababalitaan lang po namin. And I'm sure the government po ay talagang sasalubong at mag-welcome sa inyong anak sa pagbabalik nito. Tay, magpapasko, ilang araw na lang no bago ang Pasko. Ano po ang mensahe ninyo sa, of course, una sa inyong anak no dahil mukhang ito na yung ito na yung muling pagkakataon
na magkakasama kayo sa Pasko, no? At least dito sa Pilipinas. Ay masayang-masaya po kami. Sana po itong Pasko na po na ito makauwi na po ang aking anak na para makasama na namin itong Pasko po na ito. Tay, si Princess po ito, patungkol naman po sa mga natatanggap natin na tulong sa gobyerno, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanila? Kamusta na po ang reaksyon din ng inyong mga apo na nalalapit na rin yung pagbabalik ng kanilang ina at tuloy-tuloy din ang tulong ng pamahalaan sa kanila? Magpapasalamat po ako sa ating gobyerno, lalong-lalo na po si Secretary Kakdak na nagbigay po sa amin ng pagpagawa ng bahay. Ito na po, pinaayos namin yung aming bahay at lalong-lalo na po yung patutuluyan ni Mary Jane. Inayos po namin dahil siya po ang mismong nag-announce sa yung aking anak na ipagawa namin mabuti, pagandahin ang kanyang bahay. Tay, Nay, anong mensahe ninyo kay Pangulong Marcos sa nakatakdang pagkapauwi nga sa inyong anak? Ang mensahe ko po sa ating Pangulo, siya rin po tinulungan na niya ang aking anak para makauwi na po dito sa Pilipinas. Mahal na Pangulo, ang mensahe ko po sa inyo, sana pagkaloob na po niyong pamasko sa akin yung aking anak na si Merlin, pagkaloob na po ninyong clemency niya at pardon, para naman po makapiling na po namin at lalong-lalo na po yung dalawa niya anak. Sabik na po kami, napakatagal na po namin nalayo sa aking anak, sana naman ibigyan na po niyong pamasko sa amin. Okay, so with that, maraming salamat si Tatay Celia at Nanay Celia at Tatay Cesar Veloso. Maraming salamat din po. Salamat din po. Dinipensahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondong tinanggal mula sa Philippine Health Insurance Corporation. Binaklas ng BICAM ang higit 70 billion pesos na hinihinging subsidiya ng PhilHealth. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., papalo pa kasi sa higit kumulang na 600 bilyong piso ang nakaimbak na pondo ng PhilHealth na dapat aniyang gamitin sa paghahatid ng maayos na serbisyong medikal sa mga Pilipino. Samantala sa kabila ng zero budget sa 2025, tiniyak ng PhilHealth na patuloy na tutustusan ang gastusin sa ilalim ng benefit package. Ang lumabas out of the BICAM were just the totals. So the details hindi pa maliwanag. So we are returning to those, and all of those elements that are worrisome are something that we're making sure that hindi disadvantage. PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It's a 100 and plus billion. Hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Nakatakdang humarap sa Kamara ngayong araw ang mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para talakayin ang issue ukol sa zero subsidy sa ahensya sa ilalim ng panukalang 2025 national budget. Kahapon, una nang dinipensahan ng mga kongresista ang issue at iginiit na hindi naman mababasyo ang PhilHealth sa susunod na taon. Marami naman kasi nila silang pondo at dapat ay pangasiwaan lang itong mabuti. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, sa totoo lang, mga Pilipino rin ang makikinabang sa budget cut dahil ililipat ito sa mga proyekto na magbibigay pa rin ng mas maayos sa serbisyong pangkalusugan. Sa isang pahayag, tiniyak na rin ng pamunuan ng PhilHealth na hindi naman maaapektuhan ang kanilang mga programa sa kabila ng budget cut. Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. The decision of the Bicameral Conference Committee reflects its wisdom. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program
given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations. Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. Nananawagan ng tulong mula sa national government ang LGU ng Canlaon City na nasa state of calamity simula pa noong June 3. Umabot na kasi sa mahigit 5,000 individual ang kasalukuyang inilikas sa mga evacuation centers ng lungsod. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa Balitang Pambansa. Pasado alas 4 kahapon nagbuga ulit ng abo ang bulkang Canlaon. Kaya naman patuloy na nakaalerto ang disaster team ng LGU ng Canlaon City kaagapay ang DSWD. Sa huling tala ng LGU, umakyat na sa mahigit 5,000 individual ang inilikas na nasa 8 evacuation centers. Isa pang evacuation center ang inihahanda habang nagpapatuloy ang banta ng pag-alboroto ulit ng bulkan. Bagamat patuloy ang pagdating ng donasyon at tulong mula sa mga NGO, mga pribadong organisasyon at ilang LGUs, nananawagan na ang alkalde ng Canlaon City na si Jose Chubasco Cardenas ng tulong mula sa national government dahil sa hindi nakakayanin ng LGU na patuloy suportahan ng mga internally displaced persons na nasa kanilang pangangalaga. Really, I am calling the national government to please help us. No, and in order for us to hold and sustain these evacuees, no, we can only hold these evacuees if we can sustain their needs, no, such as food, non-food items. So it is really important. Paliwanag ni Cardenas, nagsimula pa noong June 3 nitong taon sa unang pagputok ng bulkan ay nasa state of calamity na ang lungsod. Kaya naman paubos na rin ang pondo ng LGU. Ang Negros Occidental, doon na sila'y 5 ka mga LGUs nga directly affected. Muna yung rason nga ang ilang provincial government no naka-declare og state of calamity ang ilang province. Unlike diri sa syudad sa Canlaon nga kita radyo'y LGU nga naapektuhan, so muna nga ang probinsya sa Negros Occidental no, wala po naka-declare og state of calamity. So usa na sa rason nga medyo alanganin po no ang ilahang pagsulod dire o pagtabang no kay sa balaod no kinahanglan man og duha ka mga LGUs usa makadeklarar og state of calamities. Maliban sa kanilang mga ipinadalang tulong, nagpapadala din ng augmentation team ang DSWD sa kanilang mga personnel para masigurong natutugunan din ang pangangailangan ng mga internally displaced persons. Mula sa Canlaon City, Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Balitang Pambansa. Inilikas na ang 100% ng mga residente na nasa 6-kilometer radius permanent danger zone habang nananatili sa Alert Level 3 at may banta ng pagtaas sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Bulkang Canlaon. Si Elijah Dalipe ng PIA Western Visayas sa Balitang Pambansa. Nailikas ang 100% ng residente na nasa 6-kilometer radius permanent danger zone habang nananatili sa Alert Level 3 at may banta ng pagtaas sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Bulkang Canlaon. Kinumpirma ito ni Office of Civil Defense 6 Regional Director at Task Force Canlaon Head Raul Fernandez matapos mailikas ang natitirang miyembro ng indigenous people sa Canlaon City. Maging ang mga alagang hayop ay nailikas na din isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng mga residente na lisanin ang kanilang mga lugar. Upang masiguro na hindi makabalik sa 6-kilometer radius na permanent danger zone, nagsagawa ng mga road closures ang mga lokal na pamahalaan na mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. As a result of our implementation of new human activity inside the 6-kilometer, we have established several checkpoints in different locations
Those requests are being met by PNP personnel, specifically along the national road connecting La Castillana and Calao City. So nagkaroon po tayo ng rerouting dyan. Samantala, patuloy ang Department of Environment and Natural Resources sa pagmonitor sa kalidad ng hangin sa mga apektadong lugar. Ayon sa pinakauling pagsusuri, nasa fair ang kalidad ng hangin sa Araal Station, La Carlota City at good naman sa La Castellana Station. Ang mga evacuation center sa La Castellana at Bago City ay may fair na rating habang ang La Carlota City ay naangat na sa good na level. Walang inilabas na babala at nananatiling ligtas sa ngayon ang kalidad ng hangin. Tinitiyak ng mga otoridad ang tuloy-tuloy na pagmamatsyag upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga lumikas. Mula sa PIA Western Visayas, Elijah Dalipe para sa Balitang Pambansa. Muling pinayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang mga residente sa Negros Island na maging mapagmatsyag sa nangyayari sa palibot ng Bulkang Canlaon, lalo na kung may mga pag-ulan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ng PHIVOLCS Director Dr. Teresito Baculcol na kapag dumadami ang ulan na sinasabayan na rin ang pagdami ng nilalabas na material ng bulkan, ay posibleng magkaroon ng lahar flow. Dagdag ni Baculcol, pinalawig na rin sa 6 na kilometro mula sa 4 na kilometro ang danger zone dahil sa mga aktibidad ng Bulkang Canlaon. Kailangan talagang magmasyag kahit nakatira po sila malayo doon sa 6-kilometer danger zone. Opo. Pero kung nakatira naman sila sa ilog, malapit sa ilog na nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, then kailangan talaga nila magmasyag lalo na kapag may malakas na pag-ulan. Island Cove na sinasabing Pogo Hub sa Kawit, Cavite. Ininspeksyon ng mga otoridad. Ito'y para matiyak na bakante at wala nang nag-ooperate na Pogo sa lugar. Si JM Pineda ng IBC sa Balitang Pambansa. JM. Alan, personal na inikot at ni DILG Secretary John Vic Remulla, kasama sina PNP Chief Romel Francisco Marbil, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, at PAOK Executive Director Gilbert Cruz ang ilang mga establishmento sa loob ng isang Pogo Hub na kilala dati bilang Island Cove sa Kawit, Cavite. Ininspeksyon ng mga otoridad ang ilang mga dating dormitoryo ng empleyado na sa kumpanya, pati ng dating gaming room na ngayon nga ay wala ng mga laman. Itiniligal na kasi ng may-ari nito na First Orient International Venture Corporation ang kanilang operasyon kung saan halos 15 mga trabahador ang mawawala ng trabaho. 12,000 na mga Pinoy ang kasama dyan at 3,000 naman na mga foreign national. Ayon kay Secretary Remulla, 2017 pa nang maibenta ng kanilang pamilya ang naturang lugar. 2018 naman ang mapunta sa kasalukuyang may-ari ang Island Cove at 2019 nang mag-operate sila bilang Pogo at IGL. Nangako naman ng mga ahensya na papaigtingin ang pagbabantay sa mga Pogo na nag-ooperate ng iligal, kasama na yung mga nasa subdivision, alinsunod na rin sa utos ng Pangulo. Ako si JM Pineda mula sa IBC 13 para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, JM Pineda. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon umanong loyalty check sa hanay ng militar at pulis sa bansa. Nilinaw rin ng Pangulo na walang kinalaman sa loyalty check ang mga command conference na isinasagawa ng pamahalaan kasama ang mga uniformed personnel. Mababatid na nitong nakaraan ay pinangunahan ng Pangulo ang National Peace and Orders Council sa Camp Crame. Kabilang sa mga lumahok sa pagpupulong ay ang mga top security officials ng bansa. Samantala, nakasentro naman ng usapan ng NPOC hinggil sa nalalapit na 2025 midterm elections, regional peace and order situation, kampanya ng bansa laban sa Pogo at iba pa. Inaprubahan naman na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Board ang 284 billion pesos Corporate Operating Budget o COB para sa fiscal year 2025. Mas mataas ito ng 10% kung ikukumpara sa COB noong nakaraang taon. Kabilang sa mga nag-aproba si Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa.
Dagdag pa rito, inaprubahan na rin ang second round ng increase para sa mga piling case rates ng hanggang 50%. Kabilang dito ang emergency care benefit, glasses and optometric services for children, open heart surgery benefits at pediatric cataract extraction. Alinsunod ang COB sa General Appropriations Act para sa national government o General Appropriations Ordinance para sa local government units. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos para sa patuloy na pag-unlad ng semiconductor industry. Sa courtesy call ng US Semiconductor Industry Association CEO John Neufer sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Marcos na marami sa bansa ang nasa manufacturing ng semiconductor at kailangan lang itong igit pang paunlarin. Sa panig naman ni Neufer, sinabi niyang may mga inisyatibo ang US government para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng semiconductors, partikular na sa industriya ng teknolohiya sa Amerika. Gumugugol aniya ang US ng $500 million sa loob ng 5 taon para tulungan ang mga kaibigan at kasosyo tulad ng Pilipinas na mag-develop ng talento. Mahalaga ang mga semiconductors sa halos lahat ng modernong teknolohiya, kabilang ang computers, smartphones, medical devices, automotive systems at iba pa. Ito ang nagsisilbing backbone ng mga teknolohiya tulad ng artificial intelligence, 5G at cloud computing. 19 na senador ang bumotong pabor sa resolusyon para ratipikahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas na layong palakasin at palawakin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, ang pagkakaroon ng collaborative partnership ay anilay-like para sa like-minded nations na mahalaga sa harap ng pagpapalakas yan ng abilidad na pangdepensa ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, sa Senado. Ang dalawang bansa raw ay may matagal nang pinagsamahan bilang strategic partners. Maraming salamat sa ating mga kagalang-galang na kasamahan dito sa Senado sa inyong pagtatangkilik at suporta sa ating bagong naratipikang RAA. Japan is one of our most important friends and allies, if not the most important friend and ally in the region. And this agreement will only deepen our ties. The RAA not only facilitates joint military training, disaster response, and humanitarian operations, but also fortifies our commitment to regional peace and stability. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.